Ako si Mia, 28 taong gulang. Nagtapos lang ako ng high school. Kailangan kong huminto para magtrabaho. Hindi ako artista. Wala akong apelyedong kilala. Kaya nang sabihin nilang magiging kabit daw ako ng isang politiko para ilihis ang isang iskandalo, alam kong hindi lang ang pangalan ko ang masisira. Buong buhay ng pamilya ko. Buong buhay ko ang tatamaan. Hindi ko pinangarap mapunta sa headline. Gusto ko lang magbenta, kumita ng marangal, at umuwi ng may kaunting pagod pero walang takot. Pero sa isang desisyong hindi ko ganap na pinili, naging kwento ako ng iba. Ito, ang kwento ko. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw, pero basa na agad ng pawis ang noo ni Mia Salcedo habang inayos sa mga bungkos ng kangkong at talbos ng kamote sa kanyang pwesto. Ang radyo ng katabing tindahan ay naka-max volume. Paulit-ulit na ibinabalita ang tungkol sa kampanya, mga sigawan ng pangalan ng kandidato, at sa mga pangakong parang luma na dahil naririnig na tuwing eleksyon. Grabe na talaga yung politika ngayon, bulong ni Aling Susing habang nag-aayos ng sukli. Parang trending na teleserye lang. Mas marami pang plot twist kaysa sa mga eksenang nangyayari sa totoong buhay natin. Napangiti si Mia ng pilit. At least sa teleserye, may commercial break para makahinga ka. Dito, pati init ng araw, walang tigil. Tumawa si Aling Susing. Pero biglang naputol ang usapan nang may huminto na itim na luxury SUV sa gilid ng daanan ng palengke. Hindi yun karaniwang makikita rito. At may dalawang lalaking nakaformal na damit na lumabas. May hinahanap ata sila, sabi ng tenderong lalaki sa kabilang pwesto habang nakatanaw sa kanila. Diretso ang lakad ng isa sa mga lalaki, papunta kay Mia. Good morning po. Bati niya. Pero agad nagbago ang tono ng boses. Ikaw po ba si Mia Salcedo? Nanigas si Mia sa kinatatayuan. Opo, ako po yun. Bakit po kayo nagtatanong? May kailangan po kaming sabihin sana. Sagot ng lalaki. Sabay lingon sa SUV na kanilang sinakyan. Sumilip si Aling Susing mula sa kanyang pwesto. Oy Mia, kilala mo ba yan? Baka may negosyo o ano kayo no? Umiling si Mia ng mabilis. Hindi po talaga, Aling Susing. Hindi ko sila kilala. Sandali lang po, sabi ng lalaki at ngumiti na parang profesional na sales agent. Gusto sanang tumanggi ni Mia dahil hindi naman sila magkakilala. Tapos biglang aaya ng kakausapin sa loob ng sasakyan. Pero may kakaibang bigat sa mga mata ng lalaki na parang sinasabi niyang hindi siya pwedeng tanggihan. Inayos niya ang kanyang apron at tumango na lang. Sige po, saglit lang ha. May kapitbahay naman pong nagbabantay ng pwesto ko. Sa loob ng SUV ay may isa pang lalaki sa harap na nagmamaneho at isang babae sa tabi na may hawak na tablet. Umupo si Mia sa gilid. Hawak ang kanyang maliit na sling bag na parang panangga sa kung anumang mangyari. Diretso na po tayo sa punto, sabi ng babae na mukhang leader ng grupo. Kami po ay mula sa campaign team ni Congressman Arvix Velasco. Siya po ay kandidato sa darating na botohan. Kumunot ang noo ni Mia. Congressman Arvix? Sino po yun? Hindi ko po siya kilala. Nagkatinginan ang tatlo sa loob ng sasakyan. Si Congressman Arvix Velasco po ng 3rd District ng De La Soledad. Sagot ulit ng unang lalaki. Isa po siya sa mga top contender ngayon. Sige po. Mahina niyang sabi. Pero, bakit po ako napili niyong kausapin? Wala naman po akong alam tungkol sa politika. Huminga ng malalim ang lalaki bago magsalita. May lumabas na iskandalo sa kampo namin. Sobrang laki po nito. At kung may babalita ito sa media sa tamang oras, siguradong matutumba ang kampanya namin.
Kailangan po namin ng diversion para maibaling ang pansin ng publiko. Natawa si Mia. Pero hindi yon ang tuwa. Bunga lang yon ng gulat at pagkamangha. Diversion? Parang magic trick lang po ba yon? Pwede bang basta-basta na lang ibago ang usapan ng mga tao? Parang ganun po talaga ang dynamics ngayon sa social media at news cycle. Sagot ng babae habang nagtatype sa kanyang tablet. At ikaw, Miss Mia, ikaw po ang magiging distraction na kailangan namin. Ako po? Bakit ako napili ninyo? Tanong ni Mia nang makabawi sa pagkakagulat. Maraming tao naman pong mas kilala o mas karapat-dapat para gawin yon. Dahil ordinaryo ka po. Sagot ng lalaki ng diretso. Tunay kang tao. Hindi ka po konektado sa mundo ng politika. At lahat ng tao ay makaka-relate sa'yo. Kaya po kapag lumabas ng istorya, magiging kapanipaniwala. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Ano po ba ang eksaktong gagawin ko? Anong istorya ang ilalabas ninyo? Ipinaikot ng babae ang tablet para makita ni Mia ang mga larawan. May litrato ng isang gwapong lalaki na nakabarong, nakangiti, at nakikipagkamay sa mga mamamayan. Si Congressman Arvex. Ipapakita po kayong kabit niya. Sabi ng babae. May lalabas na mga blind item. May spotted sightings sa mga pribadong lugar. Konting drama at emosyon. Wala naman po itong ilalabag na batas. Roleplay lang po ito. After 2 weeks, itatago na po namin ang istorya. At babalik na sa normal ang lahat. Hindi pwede. Mabilis na sagot ni Mia. May dangal po ako. May pamilya po akong iniisip. Ano na lang po ang sasabihin ng mga tao sa akin? Sa kanila? May bayad po ito, Mia. Sabat agad ng lalaki. Malaki po ang halaga. At sapat na para hindi ka na po kailangan magtinda sa palengke kung gusto mo. O para mapag-aral mo pa ang mga kapatid mo. O para mapagawa ang bahay ninyo. Tumahimik si Mia. Parang may kung anong bagay na humihila sa kanya pababa. Galit siya sa sarili. Dahil naramdaman niyang nag-alinlangan siya. Pero hindi niya maikakaila na kailangan nila ng pera. Magkano po? Binanggit ng lalaki ang halaga. Isang bilang na hindi pa niya naririnig o nakikita sa buong buhay niya bilang tendera ng gulay. Nanlamig ang mga kamay ni Mia sa narinig. 2 linggo lang po. Dagdag ng babae para kumbinsihin siya. Walang pisikal na ugnayan. Walang tunay na relasyon. Lahat po ay show lang. Para sa publiko. Pero sisiraan niyo po ang pangalan ko. Sabi ni Mia nang mapaiyak na. Alam niyo po ba kung ano ang ibig sabihin ng mawala ng respeto ang mga tao sa'yo? Dito sa komunidad namin? Tumingin sa kanya ang lalaki ng seryoso. Mia, sa mundong ito ngayon, may mga pangalan talagang ginagamit bilang panakipbutas. Para sa mas malaking layunin. Ikaw po, sa halip na mawala ng lahat, may pagkakataon kang makinabang at pagguhin ang buhay mo. Kapag po tumanggi ako, ano pong mangyayari? Tanong niya nang hindi umiiwas ng tingin. May ibang tao naman po kaming makukuha para gawin ang papel na to. Sagot ng babae nang walang emosyon. Pero sayang pong pagkakataong ibibigay namin sa'yo. Hindi naman po lahat ay binibigyan ng ganitong pagkakataon. Bumuntong hininga si Mia ng malalim. Bago pa makasagot ang mga kasama niya, nagsalita na siya. Bago po ako magpasya, gusto ko pong makilala siya ng personal. Si Congressman Arvex. Nagkibit balikat ang unang lalaki. Sige po, makikilala niyo na po siya mamaya dahil kasama po namin siya ngayon sa labas. Biglang bumukas ang pintuan ng SUV. May pumasok na matangkad na lalaki. Mas gwapo pa ito sa mga litrato. Nakakasual lang ito ng damit, pero may kakaibang presensya at tindig. Siya na po ba yun? Tanong ni Mia sa babae. Tumango ito. Mia, ito na po si Congressman Arvex Velasco. Congressman, si Mia Salcedo. Ngumiti si Arvex. Salamat sa oras mo, Mia. Sabi niya sa Tagalog na bahagyang may accent ang Ingles.
Alam kong napaka-unfair ng hinihingi namin sa'yo ngayon. Hindi lang po unfair, Congressman. Delikado po ito para sa akin at sa pamilya ko. Tumango si Arbex nang maunawain. Totoo po yan. Pero ito pong realidad ng buhay. Hindi lang ako ang may mawawala dito. Kung ma-expose ang totoo, marami pang tawang matitinag at mawawala ng trabaho sa kampo namin. Kailangan po namin ng paraan para mabuhay pa ang laban. Saglit na katahimikan ang bumalot sa kanila. Pagkatapos, tumayo si Mia para bumaba na. Bigyan niyo po ako ng isang araw. Sabi niya ng mahinahon. Isang araw lang po para makapag-isip-isip ako ng maigi at kausapin po ang aking pamilya. Pagbaba ni Mia mula sa SUV, ay sinalubong siya ng parehong ingay ng palengke. Mia, okay ka lang? Tanong ni Aling Susing nang makalapit siya sa pwesto. Napilitang ngumiti si Mia. Opo, may inalok lang pong trabaho. Trabaho? Bakit parang namumutla ka dyan? Biro ng matanda, pero bakas ang pag-aalala. Hindi sumagot si Mia. Buong umaga ay parang mekanikal ang kilos niya. Hindi niya namalayang paubos na ang paninda hanggang sa may isang lalaking huminto sa harap ng pwesto niya bandang tanghali. Magkano po ang kangkong? Tanong ng lalaki. 20 po ang isang bungkos. Sagot ni Mia. Ang mahal naman. Sabi ng lalaki. Sa kabila, 15 lang. Napatingin si Mia. Kung sa kabila po kayo bibili, wala naman pong problema. Nagtaas ng kilay ang lalaki. Ganito ba talaga kayo makipag-usap sa customer? Napikon si Mia. Ganito po talaga ako kapag pagod. Kung may reklamo po kayo, relax. Putol ng lalaki. Hindi ako nakipagtalo para sa kangkong. Mukhang nakipagtalo po kayo. Balik ni Mia. Saglit na natahimik ang lalaki. Saka tumawa. Matapang ka. Prangka lang po. May bibilin po ba kayo o wala? Meron. Sabi ng lalaki. Pati talbos ng kamote at konting respeto sana. May respeto po ako. Matigas na sagot ni Mia. Hindi lang ako mahilig na minamaliit. Inanggap ng lalaki ang mga gulay at inabot ang bayad. Hindi kita minamaliit. Sinusubukan lang itang kausapin. Sa maling paraan naman. Sagot niya habang nagsusukli. Bago umalis ang lalaki, huminto siya. Leon. Pakilala niya. Leon Cruz. Mia. Sagot niya. Ngumiti si Leon. Mukhang lagi tayong magbabanggaan kung magkikita ulit tayo. Kung ganito po lagi ang bungad nyo, sana hindi na. Diretso niyang sabi. Tumawa si Leon, saka umalis. Naiwan si Mia na iritadong-iritado. Kinagabihan, habang pauwi si Mia, napansin niyang may humintong kotse sa kanto. Bumaba si Leon. Hindi kita sinusundan. Agad niyang sabi. Nagkataon lang. Ganun po ba? Malamig na sagot ni Mia. Ano pong kailangan niyo? Mag-sorry. Sabi ni Leon. Kanina, medyo off ako. Napatingin si Mia. Pareho lang po tayo. Libre kita ng kape. Alok niya. Pampalubag loob. Hindi pa ako sumasama sa hindi ko kilala. Kilalang kilala mo na akong masungit. Biro ni Leon. Napabuntong hininga si Mia. Isang kape lang. Sa maliit na cafe sa kanto, umupo sila sa magkabilang dulo ng mesa. So, bungad ni Leon. Matagal ka na sa palengke? Simula nang mamatay ang nanay ko. Sagot ni Mia. Ako ang sumalo. Tumango si Leon. Hindi madali yun. Hindi naman po kayo mukhang sanay sa hirap. Bigla niyang sabi. Ngumiti si Leon. Totoo. I grew up comfortable. Pero hindi ibig sabihin na wala akong pakialam. Kanina po kasi, mukha akong mayabang.
Tapos ni Leon. Aminin ko, nagkatinginan sila. Saka parehong napangiti ng bahagya. May bala ka bang magbago ng trabaho? Tanong ni Leon. Napatigil si Mia. Naalala niya ang alok. Ewan ko, may mga desisyon lang na biglang dumarating kahit na hindi ka handa. Ganun talaga. May mga laban na bigla ka na lang sinasama. Laban? Ulit ni Mia. Figure of speech. Tumahimik sila sandali. Pagkatapos ay tumayo si Mia. Salamat sa kape. Magkikita pa tayo. Sabi ni Leon. Hindi agad ibinunyag ni Mia ang desisyon niyang binuo sa loob ng 2 araw. Parang multo lang siya sa bahay. Maagang gumigising. Tahimik na nag-aayos ng gamit bago pumasok. At ganun din tahimik pag-uwi. Hanggang sa gabing yon na makita niyang bukas ang lahat ng ilaw sa sala at nakaupo ang kanyang ama sa gitna ng sofa. Hawak-hawak ang isang makapal na sobre na maliwanag namang puno ng pera. Hindi na niya kailangang magtanong. Alam na alam niya kung ano iyon. Saan mo naman nakuha yan, Papa? Tanong niya. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang boses. Hindi muna tumingin sa kanya ang ama. May dumating kanina. Mga tao mula sa opisina ng isang politiko. Mukhang disente naman. Maayos manamit at maayos kausap. Kinausap ka nila tungkol sa akin? Lumapit si Mia hanggang sa harap ng ama. Bakit hindi mo ako hinintay para makausap natin sila ng magkasama? Anak ko. Bungad ng ama. At sa wakas ay tumingala para tingnan siya ng diretso sa mata. Alam mo bang magkano ang laman nito? Sapat na para bayaran natin lahat ng utang. At may matitira pa para ipagawa natin yung sira-sirang bahay natin. Hindi yun ang punto. Bakit niyo tinanggap? Tumayo ang ama. Pagod na ako, anak. Pagod na akong manghiram ng pera sa mga kamag-anak natin. Pagod na akong mangutang sa bangko. At lalo na pagod na akong magpaliwanag kung bakit hindi pa rin tayo umuunlad. Kahit na puro sipag at tiyaga ang ginagawa natin. Pero kapalit nito yung pangalan ko. Sabi ni Mia, habang unti-unting tumutulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Ako ang mapapahiya. Ako ang masisira. Pangalan? Umiling ang ama niya ng may pagkadismaya. Ano ba naman ang silbi ng malinis na pangalan kung hindi ka naman makakakain ng 3 beses sa isang araw? Kung hindi mo maibibigay ang pangangailangan ng sarili mo. Napaatras si Mia dahil sa bigat ng mga salita ng ama. Hindi mo man lang ako tinanong kung okay lang sa akin to. Dahil alam kong tatanggi ka agad. Diretsong sagot ng ama. At hindi na tayo mga bata para magpaka-idealista pa. Kailangan natin ng pera. At ito na ang pagkakataong yon. Kinuha mo na nga pala ang pera. Wala na akong magagawa. Di ba? May choice ka pa rin naman. Sagot ng kanyang ama habang unti-unting ngumingiti. Magpasalamat ka na lang dahil sa isang simpleng role lang naman daw ang hinihingi nila. Pagpapanggap ka lang na kaibigan o kasintahan ng isang politiko para sa isang kampe nila. Arte-arte ka pa dyan. Napapikit si Mia ng mariin. Sa loob-loob niya, parang may isang matalim na bagay na pumutol sa huling bahagi ng kanyang pagtutol. Alam niyang wala na siyang ibang mapupuntahan. Kailan po magsisimula? Ngumiti ng malawak ang ama. Bukas daw. May sasakyan daw na susundo sa iyo ng umaga. Kinabukasan ng umaga, alam ni Mia na wala ng atrasan. Sa loob ng isang maliit na dressing room, sa isang 3-star hotel sa lungsod, inayos siya ng mga tauhan. May makeup artist na naglalagay ng kulay sa kanyang mukha. May stylist na nag-aayos ng kanyang damit. At may isang babae na paulit-ulit na nagbibigay ng tagubilin. Relax ka lang ha, sabi ng makeup artist habang inaayusan ang kanyang buhok gamit ang hair iron. Hindi ka naman artista pero ngayong araw,
Kailangan mong magmukhang isa. Hindi po ako sanay sa ganito. Mahinang sabi ni Mia habang tinitignan ang sarili sa salamin. Wala namang taong sanay sa una eh. Singit naman ang stylist habang inaayos ang kanyang damit na panlabas. Pero mabilis ka namang matututo basta makinig ka lang. Biglang pumasok sa dressing room si Arvex. Ang binatang congressman na kanilang pinagtatrabahuan. Nakabarong siya at mukhang maayos at pulido ang lahat. Okay ka lang ba? Tanong niya kay Mia nang makita itong kinakabahan. Umiling si Mia. Hindi po, pero andito na ako. Wala na akong magagawa. Tumango si Arvex nang maunawain. Hindi ko ipagkakaila. Ayaw ko rin naman talaga to. Pero parang wala na tayong ibang pagpipilian eh. Magkaiba po tayo, Congressman. Sagot ni Mia nang may bahid ang sama ng loob. Ikaw, may maayos na buhay. May pamilya at mga taong susuporta sa'yo. Ako naman, dito lang ako sa sitwasyong hindi ko naman talaga gusto. Saglit na natahimik si Arvex dahil sa mga salita ni Mia. Sisiguraduhin kong matapos itong campaign na to. Hindi ka namin pababayaan. Bibigyan ka namin ng pera para makapagsimula ka ng bago. Hindi ko po kailangan ng mga pangako, Congressman. Sagot niya ng diretso. Kailangan ko lang tapusin tong ginagawa natin ngayon. Pagkatapos noon, pumasok ang campaign manager. Ready na po tayong lahat. Nandito ng photographer sa lobby. Hindi naman obvious na photoshoot. Gawin natin parang casual lang na pagkikita. Habang naglalakad sila palabas ng dressing room patungo sa lobby, naramdaman ni Mia ang pagkakahawak at panginginig ng kanyang mga kamay. Smile ka lang ha? Bulong ni Arvex habang nakasunod siya sa tabi ni Mia. Parang magkakabarkada lang tayo o matagal nang magkaibigan. Hindi pa ako marunong umarte. Sagot ni Mia ng mahina. Hindi ka naman umaarte. Sabi ni Arvex habang nakatingin sa kanya. Para lang namang nabubuhay ka lang sa isang eksenang hindi mo talaga pinili na mapasukan. Sa labas ng hotel lobby, may ilang kamera na agad na umangat nang makita sila ni Arvex. May mga taong nagbulungan at nagtatanungan. At may ilang reporter na agad na kumuha ng litrato. Congressman Arvex, sino pong kasama niyo ngayon? Sigaw ng isang mamamahayag na nakaabang sa labas ng hotel. Hindi sumagot si Arvex. Sa halip, inilapit niya ang kanyang kanang kamay sa likod ni Mia. Sapat lang para makita ng kamera at magmukhang pamilyar sila sa isa't isa. Kinagabihan ng araw na yon, kumalat agad ang balita sa social media at sa mga online news portal. Isang litrato nila ni Arvex na magkasama. Isang caption na nagsasabing, bagong kasama ng binatang congressman. Isang tanong na agad na kumalat sa buong lungsod. Sino nga ba ang babaeng kasama ni Congressman Arvex? Kinabukasan, nang pumasok si Mia sa kanyang pwesto sa palengke para magbenta ng mga gulay, iba na ang tingin sa kanya ng mga tao. Mia, yan ba talaga ikaw sa larawan na nasa balita? Tawag sa kanya ni Aling Dolores, isa sa mga matandang namimili na dati ng regular na bumibili sa kanya. Hindi sumagot si Mia. Nagpatuloy lang siya sa pag-aayos ng kanyang mga paninda, kahit naramdam niya ang mga tingin ng mga tao sa paligid. Grabe naman! Bulong ng isa pang tinderang babae mula sa tabi ng kanyang pwesto. Mukha namang simple at maayos na bata, pero mukhang may tinatagong sikreto pala. Hindi na niya narinig pa ang iba pang sinasabi ng babae. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng kanyang dibdib dahil sa iya at sama ng loob. Sa gitna ng lahat ng bulungan at masasamang tingin ng mga tao, biglang huminto ang isang itim na kotse sa harap ng kanyang pwesto. Lumabas mula rito si Elion. Mia, bungad niya na makalapit sa kanya. Pwede ba tayong mag-usap sandali? Napatingin siya kay Elion na puno ng pagod at galit ang mga mata. Kung sermon lang naman ang ibibigay mo sa akin, huwag na lang po. Hindi ko na kaya. Hindi naman sermon.
Sagot ni Elio ng mabilis. Babala lang. Babala tungkol saan? Tanong ni Mia na may pagtataka. Tumingin muna si Elion sa paligid para tignan kung may nakikinig. Saka muling tumingin sa kanya ng diretso. Hindi mo alam kung anong klaseng mundo ang pinasok mo, Mia. Ang politika, hindi basta-basta lang. Maraming lihim. At maraming taong handang gumawa ng masama para lang manatili sa pwesto. Napangiti si Mia ng mapait. Alam ko naman yun, Elion. Pero wala akong choice eh. Kailangan namin ng pera. May choice ka pa rin naman, Mia. Pero may mga taong handang kumuha ng pagpipiliang yun mula sa'yo. Kung hindi ka magiging maingat. Hindi inaasahan ni Mia kung gaano kabilis bumagsak ang lahat ng bagay na akala niya'y matatag. Isang gabi lang ang lumipas mula nang kumalat ang litrato nila ni Arbex. Pero nang makarating siya sa palengke kinabukasan, ramdam na ramdam niya agad ang biglang pagbabago sa kapaligiran. Hindi na katulad ng dati ang ingay ng mga tinderong nag-uusap at mga namimiling naghahabol ng presyo dahil parang lahat ay tahimik lang kapag dumadaan siya. At kapag napansin siya na malapit na, nagsisimula namang magbulungan ang mga ito. May mga mata na direktang sumusukat sa kanya mula ulo hanggang paa. Parang hinahanap ang anumang dahilan para husgahan siya. Uy, siya yun oh. Bulong ng isang tenderang nasa tabi ng daanan. Hindi man lang sinubukang ibaba ang boses. Talaga? Siya ba yung kasama ni Congressman Arbex sa balita? Akala ko naman kung sinong artista o mayaman. Tindera lang pala ng gulay dito sa palengke. Mas maganda pa nga yung fiancé niya na nakita ko sa social media. Humigpit ang hawak ni Mia sa strap ng kanyang apron habang naglalakad patungo sa kanyang pwesto. Nararamdaman niya ang pagkahilo at panginginig ng kanyang tuhod. Pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Mia, anak. Tawag sa kanya ni Aling Susing. Makikita sa mukha nito ang halong pag-aalala at pagtataka. Anak, totoo ba yung mga naririnig ko? Ikaw ba talaga yung kasama ni Congressman? Hindi agad nakasagot si Mia. Inayos niya ng paulit-ulit ang mga kangkong na nakalatag sa kanyang mesa na parang yun na lang ang bagay na kayang kontrolin niya sa sandaling yun. Hindi ko po gustong pag-usapan yan, Aling Susing. Mahinang sabi niya habang hindi man lang tumitingin sa matanda. Bakit ka naman kasi pumayag sa ganun, ha? Biglang sumingit ang isa pang tinderang katabi ng kanyang pwesto. Si Aling Linda, na dati pang nagbibigay sa kanya ng libreng mantika minsan. Alam mo namang sobrang tsismosa ng mga tao dito sa palengke. Siguradong hindi ka makakapagbenta ng maayos ngayon. Alam mo po ba kung paano ako napunta sa sitwasyong yon? Alam mo po ba ang buong kwento? Hindi na kailangan ng buong kwento. Sagot agad ni Aling Linda. Ang alam lang namin, di ba? Kabit is kabit. Wala nang ibang eksplanasyon pa. Parang may mainit na sampal na tumama sa pisngi ni Mia nang marinig niya ang salitang yon. Hindi na siya nagsalita pa. Natuto na siyang manahimik sa mga ganitong sitwasyon. Dahil alam niyang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig, baka lang gamitin pa ng ibang tao para saktan siya lalo. Maya-maya pa, dumating ang isang grupo ng mga babae na mukhang mga opisyal mula sa malapit na opisina. Nagtawanan sila nang makita si Mia. At isa sa kanila, ang tinawanan pa siya ng malakas. Akala ko, artista o model ang kabit ng politiko na yon. Sabi ng babaeng naka-blazer at hawak ang maleta. Tindera lang pala ng gulay. Ang baba naman ng standard si Congressman. Naramdaman ni Mia na unti-unting umiinit ang kanyang mga mata. Pero pinilit niyang pigilan ang mga luha na gustong tumulo. Hindi niya alam na naroon pala si Elyon sa di kalayuan na nakatayo ito sa tabi ng pwesto ng isda. Mabilis na lumapit si Elyon sa grupo ng mga babae. Tama na yan, ha? Sabi niya sa babaeng nagsasalita. Bibili ba kayo ng gulay o pumunta lang kayo rito para manginsulto? Napaatras ang babae. Pero hindi pa rin siya sumusuko. Totoo naman eh.
Tignan mo nga siya. Hindi naman kagandahan para maging kabit ng isang congressman. Mas maganda pa yung legal niyang kasintahan. Biglang humakbang si Mia palapit sa kanila. Kahit nararamdaman niya pa rin ang panginginig ng kanyang boses. Pero ngayon, may lakas ng loob na siyang tumingin ng diretso sa mukha ng babae. Pwede po ba? Sabi niya ng mariin. Kung wala po kayong bibilin sa akin o sa ibang tendero rito, umalis na lang po kayo. Huwag na po kayo mag-abala pang magsalita ng mga bagay na hindi niyo naman alam kung paano nagsimula. Napaiwas ng tingin ng mga babae na parang walang nangyari. Ang iba ay nagtungo sa ibang pwesto, habang ang iba naman ay diretso nang umalis ng palengke. Huminga ng malalim si Mia at inayos muli ang kanyang mga paninda. Nang harapin niya ang daan, nakita niyang nandoon pa rin si Elion. Sinabi ko na sa'yo dati pa. Sabi nito, nang may bahid ng pag-aalala. Hindi ka nila titigilan hanggat hindi nila makuha ang gusto nilang marinig o makita. Hindi ko kailangan ng tagapagtanggol, Elion. Sagot ni Mia, nang medyo malamig. Kaya ko naman pong ipagtanggol ang sarili ko. Tingnan mo naman ang sarili mo. Parang bumabagsak ka na. Nasisira ng pangalan mo dito sa lugar na pinakamamahal mo. Napangiti ng mapait si Mia habang pinupunasan ng isang luha na tumatakas sa kanyang pisngi. Ngayon malang napansin? Simula pa nung makita ko ng mga tao sa balita. Alam kong tapos na ang lahat. Wala na akong matinong pangalan dito. May magagawa ko. Sabi ni Leon ng mariin. Pwede kitang ilayo rito. May bahay ako sa probinsya na pwede mong gamitin. May abogado akong kaibigan na makakatulong sa'yo para harapin ang mga chismis. May mga koneksyon din ako para makahanap ka ng bagong trabaho. Pero umiling si Mia ng mariin. Hindi ko gusto yon, Leon. Bakit naman? Medyo tumaas ang boses ni Leon. Dahil ba ayaw mong magmukhang kawawa? O ayaw mong parang binibili kita ng tulong? Dahil ayoko nang may utang pa sa sino mang tao. Sagot ni Mia ng mas malakas na boses. Napalingon sa kanila ang ilang mga tinderong malapit. Una, kumuha ng pera ang tatay ko nang hindi man lang ako tinatanong. Ngayon, ikaw naman na parang ibibigay mo sa akin ang lahat para lang malutas ang problema ko. Parang wala na akong karapatang gumawa ng sarili kong desisyon para sa sarili ko. Natahimik si Elion sa mga salitang yon. Hindi kita binibili, Mia. Gusto ko lang tulungan ka dahil kaibigan kita. Ganun pa rin ang pakiramdam ko. Parang wala na akong sariling lakas para harapin ang mga problema ko. Parang lagi na lang akong umaasa sa ibang tao. Biglang may sumigaw sa kabilang dulo ng palengke. Isang lalaking dati nang bumibili sa kanya ng talong tuwing linggo. Hoy, Mia! Totoo bang kabit ka talaga ni Congressman Arvex? Sabihin mo na para malinaw na. Sunod-sunod na natikilan at nagbulungan ang mga tao sa palengke. May ilang tao pang kumuha ng video gamit ang kanilang mga cellphone. Diretso nang iniangat ang kamera patungo sa mukha ni Mia. Sabihin mo na nga! Sigaw naman ng isang babae mula sa tabi ng pwesto ng isda. Bakit ba ikaw pang napili niya? Ang daming mas maganda, mas may pera, mas karapat-dapat kaysa sayo. Parang nabingi si Mia sa dami ng mga boses na pumapasok sa kanyang tenga. Lahat ng tunog ay nagsabay-sabay. Hindi ko rin alam. Bigla niyang sigaw pabalik. Hindi na niya napigilan ang mga luha na tuluyang tumulo. Hindi ko rin po pinili na mapunta sa sitwasyong to. Kung maaari ko lang pong bawiin, gagawin ko po. Drama lang yan. Tawa ng isa pang tao. Sigurado namang may pera kang natanggap mula sa kanya. Gusto mo rin namang yumaman, di ba? Doon na tuluyang tumigil si Mia. Hindi na niya kinaya ang lahat ng mga salitang bumabara sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang tinanggal ang kanyang apron at inilapag ito ng maingat sa mesa ng kanyang pwesto. Tama na, sabi niya, habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang manggas ng kanyang damit. Kung sa tingin niyo wala na akong dignidad para manatili dito, hindi ko na po kailangang ipaglaban pa to. Wala na po akong paki kung ano pang sabihin ninyo. Mia, hintay! Tawag ni Leon. Pero hindi na siya lumingon pa.
Tumakbo siya palabas ng palengke at tumigil sa isang tahimik na sulok sa gilid ng daanan. Mabilis ang paghinga niya. Parang nauubusan siya ng hangin. Napaupo siya sa isang batong nasa tabi ng daan at ibinaba ang kanyang ulo sa mga kamay. Hindi ko alam kung paano ako napunta dito. Bulong niya, parang kausap ang sarili. Isang araw lang, tapos nawala na lahat ng pinaghirapan ko. Lumapit si Elyon sa kanya. Ngayon ay mas mahinahon na ang kanyang mukha. Umupo siya sa tabi ni Mia at tumingin sa malayo. Hindi ito dahil sa kahinaan mo, Mia, kundi dahil may mga taong ginamit ang sitwasyon at kahinaan mo para sa sarili nilang kapakinabangan. Mas masakit yun, sagot ni Mia nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang mga kamay. Nahinayaan kong mangyari ito sa sarili ko. Nahinayaan kong gamitin ako ng ibang tao para lang makatulong sa pamilya ko. Alam mo ba? Biglang sabi ni Leon. Kung bakit mas galit ang mga tao sa'yo kaysa kay Congressman Arbex? Umiling si Mia para sabihin hindi niya alam. Dahil ikaw, ang mas madaling husgahan. Paliwanag ni Leon. Isa kang babae. Mahirap ka. Mas madaling ibintang sa iyong lahat kaysa sa isang taong may kapangyarihan at impluwensya. Napapikit si Mia at humikbi ng mahina. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kung saan ako lulugar. Parang wala na akong lugar kung saan ako makakapagpahinga. At hindi ako husgahan ng ibang tao. Mas matapang ka kaysa sa lahat ng taong nandito sa palengke. Pinili mong harapin ang lahat ng ito. Kahit na alam mong hindi ka nila mauunawaan. Pero hindi mo kailangan gawin to na mag-isa. Unti-unting tumingin si Mia sa kanya. Huwag mo akong iligtas, si Leon. Mahinang sabi niya. Huwag mong kunin sa akin ang pagkakataong harapin ko to ng sarili ko. Tulungan mo akong tumayo muli. Tulungan mo akong makahanap ng lakas para labanan ng mga chismis. At sabihin sa lahat ng tao kung ano ang totoo. Tumango si Leon at kumiti ng mahinahon. That's enough for me. Sasamahan kita hanggang sa huli. Ilang araw matapos ang iskandalo na kumalat sa social media at tabloid, halos hindi pa bumibisita si Mia sa palengke, kung saan siya dati madalas bumibili ng ulam. Kapag napipilitan man siyang pumunta, mabilis lang siya. Pero isang hapon, habang papauwi siya mula sa pagbili ng gamot sa butika, nadatnan siya ni Leon na nakatayo sa labas ng lumang waiting shed malapit sa kanilang bahay. Naka-black polo shirt ito. Hawak ang kanyang phone. Parang naghihintay ng mensahe. May sasabihin ako sa'yo. Bungad nito agad nang mapansin siya. Wala na sa mukha nito ang dating bahagyang ngiti. Kung tungkol sa pagtulong o pag-aayos ng mga usapan, huwag na lang. Tungkol to sa akin. Huminto si Mia sa paglalakad. Ano na naman yun? Huminga ng malalim si Leon bago magsalita. Bukas ng umaga, pupunta ako sa Comelec office para tanggapin ang aking certificate of candidacy. Nanlaki ang mga mata ni Mia at lumingon na sa kanya ngayon. Ano? Seryoso ka ba? Tatakbo ko para sa pagkakongresista sa distrito natin. Diretsong sabi niya. Ato, kalaban ko mismo si Arbex Velasco. Tumahimik lang si Mia at naramdaman niya ang bigat ng balita. Parang bato sa dibdib. Parang may isang pirasong puzzle na biglang nag-click sa loob ng kanyang ulo. Mga tanong na matagal nang nasa isip niya na ngayon ay unti-unti nang may sagot. Kanina mo lang ba napagpasya na sabihin to sa akin? Matagal na to. 1 taon ang pinag-usapan ng pamilya at mga kaibigan kong tumakbo. Pero ngayon ko lang nalaman. Kaya pala ang dami mong alam tungkol sa kanila. Sa mga galaw nila. Kaya pala hindi ka nagugulat sa mga nangyayari. Hindi kita nilapitan dahil sa politika, Mia. Giit ni Leon. Hindi ko rin inakala na ikaw ang gagamitin nilang pantakip sa mga ginagawa nila. Ang galing talaga ng timing nyo. Kung kailan ako nasugatan, saka mo pa sinabi sa akin na parte ka rin ng larong to. Mia, makinig ka muna. Hindi. Putol ni Mia na umiiyak na ngayon.
Huwag mo na akong kausapin tungkol sa politika. Sa mga plano nyo. Sawang-sawa na ako sa mga laro at kasinungalingan. Ilang araw na siyang hindi sumasagot sa tawag at mensahe ng kampo ni Arvex. Hindi siya sumipot sa mga inayos nilang pagkikita sa pampublikong lugar. Wala siyang post sa social media. Maging sa kanyang kapitbahay, hindi siya nagpapakita. Hanggang sa isang gabi, dumating ang mensahe mula sa unknown number sa kanyang phone. Kung hindi ka susunod sa plano at hindi ka babalik sa mga activity ng kampo, may lalabas na mas malala pa sa mga chismis ngayon. Mga larawan, mga kwento na hindi mo kayang tanggapin. Alam namin kung nasaan ang pamilya mo sa probinsya. Nanlamig ang buong katawan ni Mia habang binabasa ang mensahe. Ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na parang gusto nang tumakas sa kanyang katawan. Kinabukasan ng umaga, pinuntahan niya ang hotel kung saan nagsimula ang lahat, kung saan sila ni Arvex ay kinuna ng litrato na naging simula ng lahat. Sa isang pribadong silid, hinarap niya ang campaign manager ni Arvex na si Miss Sylvia Reyes at isang lalaking hindi pa niya nakikilala. Gusto kong umatras. Diretso nang sabi nang makapasok siya sa silid. Hindi itong napag-usapan natin nung una. Ngumiti si Miss Sylvia. Hindi na pwedeng atrasan, Mia. Nasa gitna ka na ng laban. Hindi ka na pwedeng umalis basta-basta. 2 linggo lang ang usapan. 2 linggo lang para magmukhang totoong chismis tapos makakalaya na ako. 2 linggo kung maayos kang susunod sa lahat ng utos. Sagot ni Miss Sylvia na tumayo na ngayon. Pero ngayon, parang nagiging problema ka na. Hindi ka na sumusunod. Hindi ka nagpapakita. Bakit ka pa namin kailangan kung ganito ka? Problema? Tumaas ang kilay ni Mia. Ginawa niyo akong kabit sa politiko. Ginamit niyo ang buhay ko para itago ang inyong mga kasalanan. Tapos ako pa ang problema? Mia, tumahimik ka muna. Singit ng lalaking kasama. Hawak ang isang folder. Hindi mo pa rin ba naiintindihan kung ano talagang nangyayari? Hindi lang si Congressman Arvex ang tinatakpan namin dito. Nanlaki ang mga mata ni Mia. Anong ibig mong sabihin? Nagkatinginan ang dalawa na parang nag-uusap ng mga isipan kung hanggang saan lang nila sasabihin ang totoo. Pagkatapos ay tumingin si Miss Sylvia sa kanya ng diretso. May lupa. Malaking lupa sa baybayin ng Santa Ana. Mga daang ektarya. Anong klaseng lupa? Tanong ni Mia. Illegal na kasunduan sa pagbili at paglipat ng titulo. Sagot ng lalaki. Ghost owners na hindi naman talaga nagmamayari. Shell companies na puro pangalan lang. At lahat yun ay pag-aari ng malaking grupo ng negosyante na kaalyado ng mga politiko. Parang may malaking bato na bumagsak sa dibdib ni Mia. Nanginginig ang mga tuhod niya at napahinto siya sa pagtayo. At anong kinalaman ko roon? Bulong niya. Ngumiti muli si Sylvia. Ikaw ang pain, Mia. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi napapansin ng publiko ang mga dokumentong to. Ginawa kang kwento. Isang iskandalo na makakaabala sa mga tao. Dagdag ng lalaki. Para habang abala sila sa iyong chismis, tapos na ang lahat. Naipasa ng mga dokumento. Naibenta ng lupa. Collateral ka lang talaga. Diretsong sagot ni Miss Sylvia. At dapat mong matutunan na tumahimik kung ayaw mong masira pa ang buhay mo at ang pamilya mo. Paglabas niya ng hotel, nanginginig ang buong katawan ni Mia. Hindi niya alam kung paanong nakauwi siya ng bahay. Ngunit agad niyang tinawagan si Elion. Kailangan kitang makausap. Sabi niya sa telepono nang halos umiiyak na. Ngayon mismo. Ilang minuto lang ay dumating si Elion sa kanyang bahay. Pinasakay siya nito sa kotse at pumunta sila sa isang tahimik na lugar malapit sa baywalk. Hindi lang pala siyang may kinalaman, sabi ni Mia. Hawak ang tuhod para pigilan ang panginginig. Hindi lang pala para sa imahe ng kandidato. May lupa. May illegal na transaksyon. Alam ko, kumpanya ng pamilya ni Arvex ang pangunahing sangkot sa mga shell companies na yon. Alam mo rin pala? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Para bang lahat ng tao ay alam na lang ang totoo. Tapos ako lang ang niloloko? Hindi lahat alam ko, Mia.
Pero matagal ko nang sinusubaybayan ang mga galaw ng kanilang kumpanya. Alam kong may kakaiba. Pero hindi ko alam na gagamitin kanila para itago ang lahat. Tumawa si Mia ng malakas. So, pareho lang kayo. Ginamit niyo rin ako para sa inyong mga plano? Hindi. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako matahimik. Ikaw ang dahilan kung bakit napagpasyahan kong ituloy ang pagtakbo. Para hanapin sila at sabihin ang totoo. Pagod na ako, Elyon. Ayoko nang maging pain. Ayoko nang maging babae sa headline na pinagtatawanan at nilalait ng mga tao. May lalabas na mas malala kung umatras ka. Pero may lalabas din namang mas malaki kung magpasya kang magsalita. Masisira ako. Lalong dudurugin ako ng mga tao, ng mga kaalyado nila. Nangyayari na yun ngayon. Pero ngayon, may choice ka na kung para saan mo ibibigay ang paghihirap mong ito. Napapikit si Mia. At sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, malinaw na malinaw sa kanya kung ano ang kailangang gawin. Kung magsasalita ako, kung sasabihin ko ang lahat ng alam ko, sasamahan mo ba ako kahit na kalaban mo sila sa eleksyon? Tumango si Elyon. Hindi kita kailangan para manalo ako sa eleksyon, Mia. Kailangan ka ng bayan. Kailangan nilang marinig ang totoo. Huminga ng malalim si Mia. Hindi ko pinili ang laban na to. Pero ayokong matapos ang lahat na ako lang nabasag. Ayokong mamatay ang katotohanan kasama ko. Hindi natulog si Mia noong gabing napagdesisyonan niyang sabihin ang lahat ng totoo. Paulit-ulit sa isip niya ang mga dokumentong ipinakita ni Elyon kanina. Mas malinaw na ngayon kung bakit kailangang sirain niya ang mga taong nasa likod ng iskandalo. Mas madaling tabunan ng iligal na transaksyon kung ang publiko ay abala sa chismis tungkol sa isang babae. Nakatayo lang siya sa balkonahe ng kanyang maliit na bahay. Tinitignan ang liwanag ng mga ilaw sa kalsada. Hindi niya namalayan na lumapit na pala si Elyon. Dalang isang basong mainit na tsaa. Sigurado ka ba talaga? Tanong ni Elyon, habang inilalagay ang mga papel sa mesa ng sala. Kapag lumabas na to, hindi na tayo makakapagbalik ng dati. Wala nang atrasan. Wala na rin naman akong babalikan, Elyon. Sagot ni Mia. Kumuha ng tsaa para pigilan ang panginginig ng mga kamay. Nawasak ng pangalan ko. At least this time, gagamitin ko na ang boses ko para may saysay ang lahat ng paghihirap na to. Biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa mesa. Isang text message mula sa unknown number na dati nang nagbanta sa kanya. Magkita tayo ngayon. 1 oras lang. Sa likod ng lumang gusali ng Mercado Building. Parking Area B. Kailangan nating mag-usap para sa ikabubuti mo at ang pamilya mo. Nanlamig ang batok ni Mia habang binabasa ang mensahe. Sila to. Sabi niya. Ipinakita ang screen kay Elyon. Hindi ka pupunta na mag-isa. Mariing sagot ni Elyon. Kinuha niya ang kanyang phone para tumawag. Sasama ako. At may kasama na tayong tauhan mula sa NBI at PNP. Hindi na natin sila papayagang gumawa ng masama pa. Mga 10:00 ng gabi nang dumating sila sa parking area. Hindi ko gusto to. Bulong ni Mia habang bumababa ng kotse. Ang kamay niya ay nakahawak sa braso ni Elyon. Stay close sa akin. At huwag kang magsasalita hanggat hindi kita sinasabihan. Hayaan mo ako makipag-usap. May 2 lalaking lumabas mula sa gilid ng gusali. Kilala ni Mia ang isa na si Rodel. Isa sa mga unang kumausap sa kanya sa loob ng SUV. Nung una pa lang silang nag-uusap tungkol sa iskandalo. Mia, bungad ni Rodel. Salamat at pumunta ka. Alam naman nating para sa ikabubuti mo to, di ba? Tapusin na natin to ngayon mismo. Ayoko na. Hayaan ko nang malaman ang lahat ng totoo. Mabilis na nawala ang ngiti sa mukha ni Rodel. Hindi ikaw ang may karapatang magdesisyon kung kailan at paano matatapos ang lahat ng to. Biglang may isa pang lalaki na lumapit mula sa likuran at humawak ng mahigpit sa braso ni Mia. Napasigaw siya bigla. Hoy! Bitawan mo siya ngayon mismo! Sigaw ni Elyon. Agad na hakbang pasulong at hinawakan ng braso ng lalaki para bawiin si Mia.
Walang kinalaman to sa'yo, Cruz. Sagot ng lalaki, habang tinutulak si Leon palayo. Umalis ka na bago ka pa mapahamak. May kinalaman to sa lahat ng taong niloloko nyo. Sagot ni Leon. At baka hindi ninyo alam, may kasama na kaming pulis at NBI na nakatago lang sa paligid. Lahat ng ginagawa ninyo ngayon ay kinukunan na ng video. Nagkatinginan ng dalawang lalaki. Bluff lang yan. Bulong ni Rodel. Pero kitang-kita ang pagkabalisa sa mukha. Biglang may umilaw na mga headlights mula sa labas ng parking area at sunod-sunod na mga sasakyan na pumasok. May sigaw na narinig. Pulis! Huwag kayong gagalaw! Lahat ng kilos ninyo ay kinukunan na ng ebidensya. Bumitaw agad ang humawak kay Mia. Nanghina ang mga tuhod niya at muntik nang bumagsak sa sahig kung hindi siya mabilis na nasalo ni Leon. Inalalayan siya nitong maupo sa isang kahon na nandoon. Okay ka lang? Nasaktan ka ba? Tanong ni Leon. Hawak ang mga balikat ni Mia at tinitingnan ito ng maingat. Tumango si Mia. Kung wala ka ngayong gabi, baka... Walang kung wala. Andito ako. Palagi akong nandito. Kinabukasan ng umaga, sa isang maliit na conference room ng isang organisasyon ng mamamahayag, humarap si Mia sa mga kamera at mikropono. Hindi pa ako narito para linisin ang aking pangalan. Sabi niya sa harap ng mga reporter. Hawak ang isang script pero hindi na kailangang basahin pa. Nandito po ako para itamang malaking kasinungaling ang ginamit laban sa akin. At para sabihin ang totoo tungkol sa mga nangyayari sa ating distrito. Ibinunog niya ang lahat mula sa alok ng pera at pagkukunwari na siya ay kasintahan ni Arbex Velasco hanggang sa kanyang papel bilang pain para abalahin ng publiko. Ipinakita niya rin ang mga kopya ng dokumento tungkol sa illegal na pagre-reclassify ng lupa sa baybayin na konektado sa kumpanya ng pamilya ni Arbex. Ginawa po akong kwento ng mga taong gustong itago ang kanilang mga kasalanan. Dagdag niya. Para habang abala kayo sa chismis tungkol sa akin, hindi niyo makita mga dokumentong patunay ng kanilang katiwalian. May bulungan sa harap niya at sunod-sunod na tanong ang dumating. Sa gilid ng entablado, tahimik na nakatayo si Leon. Nakatingin siya kay Mia. May nagsabi po sa akin nung una pa lang na mahina raw ang babaeng katulad ko dahil mahirap. Walang koneksyon. Madaling manipulahin. Pero kung ganito nga po ang kahinaan, handa po akong maging mahina araw-araw. Basta mailabas ko ang katotohanan. Pagkatapos ng press conference, parang nabunutan ng mabigat na tinik ang dibdib ni Mia. Alam niyang hindi pa agad gumaan ang mundo dahil marami pa ring magdududa sa kanya. Marami pa ring magsasabi ng masama. Pero ramdam niyang mas mabuti na yun ngayon. Hindi pa tapos ang laban, Mia. Sabi ni Leon habang palabas sila ng conference room. Marami pang gagawin para matiyak na managot ang mga dapat managot. Alam ko, pero ngayon, hindi na ako nagtatago. Hindi na ako takot na sabihin kung ano ang totoo. Hindi naging tahimik ang mga sumunod na araw. Matapos ang revelasyon ni Mia, sunod-sunod ang lumabas na balita sa mga pahayagan at social media. Mga dokumentong dati pinabulaanan ng kampo ni Arbex ay isa-isang napatunayan ng mga auditor at investigador. Mga dating aliado niyang negosyante at politiko ay biglang nagkanya-kanya. Ilan pang nagsimulang magsalita para ilabas ang kanilang sariling ebidensya. Nasa maliit na apartment si Mia nang makita niya ito. Hawak ang cellphone habang nakaupo sa sahig malapit sa bintana. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salita para bang baka magbago lang kapag pumikit siya ng ilang segundo. Tapos na. Bulong niya. May kumatok sa pinto ng apartment. Huwag mo nang buksan kung ayaw mo, Mia. Sabi ni Leon mula sa labas. Pero gusto ko kitang makita. Kahit sandali lang. Binuksan niya ang pinto. At nakita niyang lalaking unang nakilala niya sa kanto ng palengke. Naka-white shirt at maong lang ito ngayon. Congrats! Mukhang ikaw nang mananalo ngayon. Wala ka ng kalaban. Umiling si Leon. Hindi. Kumunot ang noo ni Mia. Anong ibig mong sabihin? Umatras ako kaninang 6:00 ng umaga. Diretsong sagot ni Leon na pumasok na ngayon.
at inayos ang upuan sa gilid ng sofa bago umupo. Parang napagod bigla ang buong katawan niya. Hindi na ako tatakbo. Nanlaki ang mata ni Mia. Bakit naman gagawin mo yun? Lahat ng pinagdaanan natin, lahat ng ebidensyang inilabas, para saan pa yun kung hindi ka tatakbo? Umiling muli si Elion. Dahil hindi ako ang dapat nandyan sa pwesto na yon. Hindi akong nararapat na mamuno. Pero malinis ka, Elion. Ikaw ang tumulong sa akin. Ikaw ang tumulong na ilabas ang totoo. Maraming taong naniniwala sa'yo ngayon. Hindi sapat yon. Sumali lang ako dahil gusto ng pamilya ko. Sabi nila, gwapo raw ako. May appeal sa mga kabataan. Kilala ang pangalan namin. Pero hindi yon sapat na dahilan para mamuno sa isang distrito. Natahimik si Mia. At hindi alam kung ano ang sasabihin. Alam niyang totoo ang mga sinasabi nito. May pangatlong kandidato. Dugtong ni Elion. Si Atty. Lea de la Cruz. Wala kang maririnig na drama tungkol sa kanya. Walang iskandalo. Mga 6 na taon na siya nagtatrabaho bilang konsultant ng mga magsasaka sa distrito. Nagtatayo siya ng mga paaralan at health center kahit na walang spotlight. Siyang nanalo? Sabi ni Mia. Tumango si Elion. At deserve niya yon. Mas deserve niya kaysa sa akin. O sa sino mang politiko na umaasa lang sa pangalan o drama para manalo. Huminga ng malalim si Mia. Hindi ka ba nanghihinayang? Lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng sakripisyo. Wala lang? Mas nanghihinayang ako kung ako ang mananalo. Dahil ang mas maingay ang apelyido ko kaysa sa ibang kandidato. Mas masakit kung manalo ako. Pero hindi ako karapat-dapat. Anong balak mo ngayon? Tanong ni Mia. Tumayo si Elion at inayos ang kanyang damit. Magpahinga muna. Ayusin ko ang ilang bagay sa kumpanya. Gusto kong gawin itong makakatulong sa mga tao. Hindi lang sa negosyo. At Napahinto siya at bahagyang kinabahan at kinamot ang leeg. gawin ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin bilang normal na tao. Gaya ng tanong ni Mia. Gaya ng magtanong ng maayos. Mia, pwede ba kitang i-date? Natawa si Mia. Date? After all of this? After lahat ng drama at gulo ng pinagdaanan natin? Oo, Sagot ni Elion. kain lang. Usap lang. Dagdag niya. Hawak na ngayon ang dulo ng kanyang damit para pigilan ang kaba. Kung ayaw mo, okay lang. Tatanggapin ko yon. Hindi kita pipilitin. Saan mo plano akong dalhin? Sa karinderya na gusto mo. Yung sa tabi ng palengke na may masarap na sinigang at adobo. Ikaw ang pipili ng ulam. Ikaw ang mamimili kung saan tayo pupunta. Ngunit bago pa man dumating ang petsang napagkasunduan, biglang tumunog ang cellphone ni Mia. May bagong mensahe. Mula sa hindi pa nakikilalang numero. Ako si Camila, ang fiancé ni Arvex Velasco. Kailangan kitang makausap ng personal. Nanlamig agad ang mga daliri ni Mia habang binabasa ang mensahe. Matagal siyang nakatitig sa screen. Sige po, sabihin niya lang sa akin kung saan at kailan pwede. Pupunta ako. Nagkita sila sa isang specialty cafe sa Makati. Nauna nang dumating si Camila. Salamat talaga sa pagpunta. Ako nga pala si Camila. Alam ko na kung sino ka. Ako rin po. Alam ko kung sino kayo. At kung bakit tayo nagkita ngayon. Tumango si Camila. Bumuntong hininga siya ng malalim bago magsalita. Hindi ako nandito para husgahan ka o makipag-away. Kasi sa totoo lang, pareho tayong ginamit ni Arvex. Paano niyo po nasabi yun? Akala ko ako lang. May iba talagang babae si Arvex. Matagal na yun. Diretsong sabi nito. Hindi ikaw. At hindi rin ako yun. Nanlaki ang mata ni Mia. Ramdamang bigat ng mga salita na parang bato na bumagsak sa kanyang dibdib. Ibig sabihin, alam niyo na lahat mula pa noon? Alam ko. Sagot ni Camila. At mas mahal niya ang babae na yon kaysa sa akin o kahit kanino pa man. Kung ganun po, bakit ako pa? Bakit ako ang pinili nila para sa ganitong bagay? Dahil hindi pwedeng lumabas ang totoo. Sagot ni Camila.
Hindi ako pwedeng masangkot dahil galing ako sa pamilyang may pangalan sa negosyo at politika. Pero yung babaeng tunay niyang mahal, mas delikado pa kung siyang makitang kasama ni Arvex. Delikado? Paano? Tanong ni Mia. May koneksyon siya sa loob ng mga institusyon na mas malalim pa kaysa sa amin. Paliwanag ni Camila. Kaya kailangan nilang kumuha ng ibang babae. Isang taang wala ng ibang makakapagprotekta. Walang pangalan na maaring masira. Ikaw yun, Mia. Napakapit si Mia sa tasa ng kape na biglang inabot sa kanya. Alam niyo po bang muntik na akong mapahamak? Na muntik na akong ma-involve sa isang aksidente? Tumango si Camila. Alam ko. At kahit hindi ako ang direktang gumawa, humihingi ako ng tawad sa'yo. Hindi tama ang ginawa nila sa'yo. Tahimik lang po kayo sa lahat ng panahong yon. Nanginginig na ang boses ni Mia ngayon. At halos maiyak na. Hindi niyo man lang ako binigyan ng pagkakataong malaman ng totoo. Hanggang sa nagsalita ka mismo sa mga reporter. At sinabi mong hindi ka naman talaga kasintahan ni Arvex. Sagot ni Camila. Doon ko nakita na mas matapang ka kaysa sa aming lahat. Hindi po ako matapang. Wala akong choice noon. Wala nang mawawala pa sa akin eh. Ang buhay ko na mismo ang nawasak dahil sa kanila. Meron kang choice. Mariing sabi ni Camila. Kumuha ng isang manipis na brown envelope mula sa kanyang bag. At ginamit mo yun ang sabihin mo ang totoo. Kaya ako nandito ngayon. Tumayo siya at inilapag ang envelope sa mesa. Malapit sa kamay ni Mia. May mga resibo rito. Mga mensahe sa cellphone. At mga dokumentong nagpapatunay ng lahat ng sinabi ko. Hindi ko na to kailangan. Ikaw ang mas dapat magkaroon nito. Para malaman ng lahat kung ano talagang nangyari. Hindi agad kinuha ni Mia ang envelope. Bakit niyo po binibigay sa akin to? Baka mapahamak din po kayo dahil dito. Dahil ayokong matapos ang istorya na to na parang ikaw lang ang may kasalanan. Na ikaw lang ang gumawa ng kasinungalingan. At dahil pagod na rin akong manahimik. Pagod na akong maging bahagi ng mga kasinungalingan para lang mapanatilang isang imahe na hindi naman totoo. Pag-uwi ni Mia sa kanyang apartment, nakita niya agad si Elio na naghihintay sa labas. Okay ka lang ba? Agad niyang tanong nang makita si Mia. Maiba pala talaga si Arvex. Lahat ng sinabi nila noon. Kasinungalingan lahat. So, totoo lahat ng chismis. Ginamit ka nila para takpan ang tunay nilang mga ugali. Mas mahal niya yung babae na hindi nila maipakilala. Sabi ni Mia. Ako lang talaga ang pinili dahil wala akong maasahan. Wala akong proteksyon. Huminga ng malalim si Leon at hinawakan ang kamay ni Mia. Hindi na nila magagamit yan ulit. May hawak ka na ngayong ebidensya. Pwede ka na magpasya kung anong gusto mong gawin. Pagod na ako maging parte ng kwento ng ibang tao. Pagod na akong gawing kasangkapan para lang itago ang mga kasinungalingan nila. Tahimik ang gabi. Nang biglang mag-pop up ang mga notification sa lahat ng social media at news app. At tuluyang inanunsyo na rin ang opisyal na resulta ng halalan. Natalo si Arvex Velasco. Nakaupo lang si Mia sa maliit na sofa ng kanyang apartment. Hawak ang cellphone. Habang paulit-ulit na lumalabas sa screen ang parehong headline mula sa iba't ibang news outlet. Ang ilan ay may malalaking litrato. Ang iba naman ay diretso sa balita. Pero lahat ng ito ay nagsasabing tapos na ang laban na hindi naman talaga para sa kanya. Talagang tapos na. Bulong niya sa sarili. Nasa kusina si Leon, nagtitimpla ng kape gamit ang portable coffee maker na regalo niya nung nakaraang buwan. Narinig niya ang boses ni Mia. Kaya mabilis niyang tinimpla ang isa pang tasa bago pa lumapit at naupo sa tabi nito. Confirm ni mismo ng Comelec. Sabi niya. At inilagay ang mainit na kape sa mesa sa tabi ni Mia. Official result na yan. Hindi na pwedeng ibalik. Kinabukasan, maagang gumising si Mia. Sa isang maliit na opisina ng NGO sa Maynila, sinalubong siya ng isang babaeng nasa early 40s. Ikaw na ba si Mia Salcedo? Tanong nito. Inabot ang kamay para makipagkamay. Ako nga pala si Attorney Reyes. Head ng legal assistance team namin para sa mga displaced na magsasaka sa probinsya. Opo, ako po si Mia. Nakita ko po ang job posting ninyo online, kaya nag-apply ako.
Welcome, sabi ni Attorney Reyes. Inalalayan siyang pumasok sa opisina. Narinig namin ang kwento mo at kung paano mo hinarap ang mga taong may kapangyarihan at hindi tiniklop sa takot. Kailangan namin ng ganoong tao rito. Napangiti si Mia. Hindi po ako abogado, ma'am. Wala po akong masyadong alam tungkol sa batas. Hindi namin kailangan ng abogado para sa trabahong to, sagot ni Attorney Reyes. Kailangan namin ng taong may lakas ng loob na makipag-usap sa mga tao. May malasakit sa kanilang problema. At kung paano maramdaman ng iba na pinapakinggan sila. At sa tingin namin ay ikaw yon. Paglabas niya ng opisina, halos tumalo ng puso niya sa tuwa. Agad niyang kinuha ang cellphone at tinawagan si Eleon. Eleon, may trabaho na ako. Bungad niya. Ha? Talaga? Narinig ang tawa ni Eleon sa kabilang linya. Congrats! Anong trabaho yun? Community coordinator. Perfect na perfect para sa'yo yan. Sagot ni Eleon. Dinner tayo mamaya. Pagdating ng hapon, bago pumunta sa kanilang pagkikita, bumalik si Mia sa palengke kung saan siya dating nagtitinda. Oy, Mia! Yan ka na pala! Sigaw ni Aling Susing mula sa kanilang stall ng gulay. Agad na tumayo para batiin siya. Dala ni Mia ang isang supot ng mansanas at mangga. Nabili niya mula sa tindahan malapit doon. Kumusta po kayo, Aling Susing? Masaya ka na ba? Diretsong tanong ng matanda. Hawak ang kamay ni Mia. Makikita sa mga mata ni Aling Susing ang pag-aalala. Ngumiti si Mia. Opo, Aling Susing. Masaya na po ako talaga. Kita naman eh. Bumalik na yung sigla mo. Yung sigla na nawala noong makilala mo yung lalaking yon. Hindi na po ako nagtatago ngayon, Aling Susing. Sagot ni Mia. Hawak balik ang kamay ng matanda. Hindi na po ako natatakot na sabihin kung sino ako at kung saan ako nanggaling. May ilang tinderang nakatingin pa rin sa kanya. May ilan na bahagyang umiwas. Baka nahihiya o natatakot na baka masisi sila. Pero may iba pa rin lumapit at ngumiti sa kanya. Mia, pasensya na ha. Sabi ng isang babaeng tindera na minsan pang nagsalita laban sa kanya noong umusbong ang isyu tungkol kay Arvex. Nadala lang kami sa mga naririnig namin sa mga nakikita sa TV. Hindi namin alam na ginamit ka lang pala. Okay lang po, ate. Tapos na rin naman yon. Wala na pong dapat pagsisihan. Kinagabihan, nagkita sila ni Eleon sa isang maliit na resto, malapit sa baybayin. So? Sabi ni Eleon, at inabot ang menu kay Mia. Official na ba tayo? Anong ibig mong sabihin ng official? Girlfriend kita, di ba? Kung okay lang sa'yo. Kung gusto mong may label talaga. Natawa si Mia at ibinaba ang menu. Akala ko ba sabi mo dati, walang label, basta totoo lang. Pwede namang magkaroon ng label. Tumango si Mia at tumikim muna bago magsalita. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Eleon sa mesa. Nakita niya ang bagong balita na lumitaw sa lock screen. Dating kandidatong si Arvex Velasco. Sinampahan ng kaso ng Department of Justice. Kaugnay ng iligal na kasunduan sa pagbili ng lupa ng mga magsasaka sa probinsya. Tumingin si Eleon kay Mia. May bagong balita tungkol sa kanya. Umiling si Mia. Ayoko nang basahin. Sure ka ba? Tanong ni Eleon. Sure na sure. Hindi na siya bahagi ng buhay ko, Eleon. Wala na siyang karapatan na makagambala pa sa kung ano man ang meron ako ngayon. Ngumiti si Eleon at binaba ang phone sa mesa. Fair yan. Basta masaya ka. Okay na ako. Pagkalipas ng 3 taon, ibang-iba na ang umaga ni Mia. Hindi na siya nagigising sa ingay ng mga chismis sa palengke o sa kaba na baka merong bagong headline na naman tungkol sa kanya. Gigising siya sa mahinang iyak ng kanilang sanggon, sa tunog ng kape na tinitimpla ni Eleon sa kusina, at sa amoy ng sinangag na minsan ay medyo sunog kapag si Eleon ang nagluluto. Eleon! Tawag niya mula sa kusina habang tinatanggay ang apoy sa kalan. Ikaw ba ang magpapalit ng diaper o ako na naman? Last week pa ako ang palaging gumagawa noon, ha? Lumabas agad si Eleon mula sa silid tulugan. Hawak ang kanilang 1 taong gulang na anak na lalaki
na nakasuot ng pajama na may mukha ng mga hayop. Ako na. Baka sabihin mo na naman, puro ako trabaho at hindi ako tumutulong sa bahay. Tama lang yan. Tawa ni Mia. Kumuha siya ng mainit na tubig para hugasan ang mga kamay. Pantay tayo rito, di ba? Pareho tayong may trabaho. At pareho tayong magulang. Masaya si Mia sa kanyang trabaho bilang Community Development Officer ng isang NGO. Patuloy siyang pumupunta sa mga baryo. Tumutulong sa mga pamilyang dating nawala ng lupa at kabuhayan. Mga pamilyang minsan ay katulad niya nung hindi pa niya alam ang tunay na halaga ng kanyang sariling lakas. Isang gabi, habang pinapatulog nila ang kanilang anak na si Miguel, biglang tumunog ang cellphone ni Elion sa mesa. Agad niyang kinuha ito at nakita na mula sa isang dating kaalyado ng kanyang pamilya. Isang tao, nakasama pa rin sa mundo ng politika. Offer ulit na tumakbo? Tanong ni Mia, nang makita niyang medyo seryoso ang mukha ni Elion. Tumango si Elion at tinapik ang balikat ng anak bago pinatay ang tawag. Sabi nila, sayang daw ang pangalan ng pamilya namin kung hindi ako makikisali ulit. Sabi pa nila, ngayon daw talaga kailangan ng mga taong totoo sa politika. Umupo si Mia sa tabi nito sa kama at hinawakan ang kamay ni Elion. Anong sagot mo? Gusto mo bang tanggapin? Hindi agad sumagot si Elion. Tinignan niya muna ang mukha ng kanilang anak na mahimbing na natutulog. Ayokong bumalik sa mundong kailangan magsinungaling. Kailangan tapakan ng iba o kailangan gamitin ng ibang tao para lang manalo. Ayokong mabuhay muli sa ganung paraan. Hindi ka ba nangihinayang? Tanong ni Mia ng maingat. Alam niya kung gaano ito kahalaga para sa pamilya ni Elion noon. Baka sabihin nila, sayang ang pagkakataon mong gumawa ng pagbabago sa mas malaking paraan. Umiling si Elion at hinawakan ang pisngi ni Mia. Mas nanghihinayang ako kung mawawala ang ganito. Ikaw, si Miguel, at ang tahimik na buhay na pinaghirapan nating dalawa. Mas mahalaga sa akin ang kapayapaan natin kaysa sa anumang pwesto o pangalan. Napatigil sila sandali nang marinig ang mahinang hilik ni Miguel mula sa crib sa tabi ng kama. Pareho silang napalingon at napangiti. By the way, anniversary natin next week, di ba? Alam ko naman. Ngumiti siya. Hawak pa rin ang kamay ni Elion. 3 taon na pala at parang 1 taon lang pero ang dami nang nangyari. Mula sa mga problema hanggang sa ganito, sa tahimik nating buhay. Parang isang buong buhay nga. Sagot ni Elion. Tumayo siya at inayos ang kumot ng bata. Gusto mo bang lumabas tayo? Mag-date tayo na tayo lang dalawa. Tumaas ang kilay ni Mia. Tayo lang? Si Nanay Nena muna ang magbabantay kay Miguel. Sabi niya pa nga, deserve na raw natin ang oras para sa isa't isa. Nagkunwaring nag-isip si Mia. Sound suspicious ha? Baka may binabala kang masama. Bakit naman? Tawa ni Elion. Umupo ulit sa tabi niya. Hindi ako ganun. Baka bigla mo na naman akong dalhin sa karinderya malapit sa palengke. Hindi ko naman sinasabing masama yun pero baka naman pwede naman paminsan-minsan. Sa lugar na may upuan na hindi plastic. Romantic kaya yun, no? Pero promise, iba naman ngayon. Hindi na karinderya. Baka naman sa bundok tapos kailangan pa akong umakyat ng maraming hagdan. Umiling si Leon. Surprise yun. Mula sa crib, biglang gumalaw si Miguel at bahagyang umungon. Parang hinahanap ang yakap ng mga magulang. Sabay silang tumayo at napangiti. Ako nang magpapatulog sa kanya. Ikaw na lang maganda ng gatas niya. Sigurado ka? Baka kailangan mo pa ng tulong. Oo naman. Sabi ni Leon at maingat na kinuha ang